Magandang araw mga kananay. Panahon na naman nga ng tag-ulan kaya meron na naman nga tayong kabote. Dito nga sa amin mga kananay kapag tag-ulan ganito, kaya nagtutubuan na naman nga ang mga kabote. Ang sabi pa nga dito sa amin mga kananay kapag kumukulog at kumikidlat nga ay mas marami pang araw na tumutubong kabote. Nakuha ko nga lang yung kabote na yan sa aking tabing poso mga kananay. At sa mga hindi nakakaalam mga kananay, nakukuha yan sa may mga punso o kaya sa puno ng saging, sa bukid. At kapag natsyempohan mga kananay yung tinatawag nilang kuyog, at yung kuyog nga na kabuti na tinatawag mga kananay, yun yung kumpul-kumpulan kapag nakita mo sunod-sunod na talaga tapos tabi-tabi kumpul-kumpul siya. At kapag nakakuha ka nga nun ay talaga naman mga kananay, siguradong isang tulyasing kabuti ang iyong uulamin sa buong maghapon. Isa nga rin to sa mga ulamin na hindi ka magsasawa mga kananay dahil meron ding iba't ibang paraan nga yan ng pagluluto. Pwede mo nga rin yan ihalo sa munggo, sa noodles at sa pinakbet. At pwede nga rin yan sa mga inabraw at binagoong ang lutuin mga kananay, katulad na lang ng sa patola at sa ano bang gusto mong luto. At habang ay inaasikaso ko pa yung ating kabute, ito at nagsalang na ako ng talong para maihaw na. Para naman sa pandagdag ulam namin at siguradong hindi naman kakasya sa amin yun. At aking totortahin mga kananay. Kaya ito at nag-ihaw na nga ako ng talong. Sa paglilinis naman ito mga kananay, titignan mo lang kung mayroong uod. Madali nga lang din makita kung may uod mga kananay dahil may butas na siyang makikita mo agad. Tapos ay hihimay-himayin mo lang. Lalagyan ko nga din ng dahon ng ampalaya yan mga kananay. Kaya nanguha na nga rin ako ng kaunting dahon ng ampalaya. Diyan ko nga lang din naman kinuha yung mga kananay sa aking tabing bahay. At napakarami nga din naman yan dito mga kananay sa amin ngayon. Yan na nga lang ang nakuha ko mga kananay at hindi na nga natin napakinabangan yung iba dahil nga may mga uod na may sira na nga yung iba. Tapos ko nga himayin yung ating kabute ito at sinunod ko na nga yung dahon ng ampalaya. Ligyaw na ampalaya nga lang yung mga kananay, kaya makikita mo lang yan sa tabi-tabi, sa gilid-gilid at sa baba ng iyong bahay kung sa probinsya ka nakatira. Kaya nga isa sa dahilan kung bakit masarap tumira sa probinsya mga kananay ay dahil makikita mo nga lang at makakakuha ka ng libre sa tabi-tabi at sa gilid lang ng iyong bahay ay kakakuha ka na ng mga gulay na pwede mong ulamin at libreng-libre lang mga kananay. Lalo pa nga kung mahilig kang magtanim sa iyong gilid-gilid at kung meron kang pagtataniman. Kaya siguradong hindi ka mawawalan ng pang-ulam. Balik nga tayo sa aking niluluto mga kananay at nang matapos ko nga linisan yung kabote at yung ampalaya ay hinugasan ko kaagad ng mabuti at nilagay ko sa isang malinis na kaserola. Napakadali at simple lang din naman nga itong aking iluluto mga kananay. Lalagyan ko nga lang yan ng betchin at asin na magsisilbing pampalasa. At syempre lalagyan din natin siya ng kaunting tubig. At pagkatapos ay atin namang tatakpan at isasalang natin sa ating apoy. Ay hindi ko pa pala tapos itong iniihaw ko mga kananay. May tanim nga rin sila nanay ko dito sa baba ng aming bahay na talong, kaya naman konting lakad mo lang ay nasa may puno ka na ng talong. Lapit na nga rin lang maluto ito mga kananay, kaya pwede na nating isalang maya konti yung ating ilulutong kabote. Isinalang ko na nga kaagad nang matapos kong iihaw yung ating talong. Napakadali lang din maluto niya mga kananay, kaya ito na nga at tinulungan na nga ako ng aking mga anak sa aking pagpeprepara ng ating pang torta. Nakakatuwa lang din nga isipin mga kananay na parang kailan lang ay baby pa sila, ngayon ay natutulungan na nga nila ako sa mga maliliit na bagay. Natututo na nga rin silang tumarabaho ng mga gawaing bahay, kaya nababawasan din ang aking ibang mga trabaho. At dahil nga luto na mga kananay ito ay atin nang hahanguin itong ating kabute. At ayan mga kananay, presenting ang sinabawang kabute na may dahon ng ampalaya. At dahil pa nga magtotorta pa tayo, itong at inumpisahan ko na yung ating pagluluto. Sa mga oras na nga yan mga kananay, talagang gutom na nga rin ako. At gustong gusto ko na nga rin tikman yung ating nilutong kabute. Pero hihintayin ko na nga lang din maluto itong ating nilulutong tortang talong para naman sabay-sabay na kami kumain ng aking mga anak. At habang naghihintay ito at inasikaso ko na kang gayak yung ating pagkain, sa amoy at sa sabaw pa lang talaga mga kananay, siguradong masusolve ka na at matatakam. Kaya ito at nang matapos nga ako magluto ay naggayak na kami kaagad na para kumain. At pagkatapos nga naming malalangin ito at kumakain na nga kami. Kain po tayo mga kananay. Salamat po Lord sa mga pagpapala. At talaga namang napakasarap nga dito mga kananay. Ayan, at tsura pa lang mukhang mapaparami naman na talaga ako ng kain ngayon. Nakaraos na naman
naman nga kami ng ulam ngayon mga kananay. At napasarap nga talaga ang aking kain. At ang akala ko nga mga kananay ay ako lang ang uulam nitong kabute, pero nagkamali ako mga kananay. At ito nga, tinitikman na nga din ng aking anak aking niluto. At ang sabi nga nila ay talagang masarap at talagang nagustuhan din talaga nila. At hanggang dito na nga lang po muna mga kananay. At para pa nga po sa iba pang mga klase ng video na katulad ng ganito, at kung nagustuhan nyo ang aking video ay huwag nyo kakalimutang mag-like and subscribe. At pag-follow na rin kayo sa aking Facebook page na Buhay Nanay. At kung meron yang ganito sa inyo mga kananay at kung kayo kumakain ito ay mag-comment lang kayo dyan sa baba. At i-comment nyo na rin kung nasa ang lugar kayo mga kananay. Yun lamang po. Salamat po sa panunood. Nawa ipagpalain tayo ng ating Panginoon.